Nasa linya na finally mga kapatid, kanina pa natin ito inaantay, si Congresswoman Arlene Brosas ng Gabriela Party List. Magandang umaga po, Kong. Hi, magandang umaga. Good morning, Kong. Diretso na po tayo agad. Ito nga, Yes, good morning pabago-bago po, Ate po. Princess. Yes po, pabago-bago itong pagdinig na magaganap po mamayang 10:00 ng umaga. Tuloy po ba o hindi ang Quadcom hearing? Well, tuloy ang alam ko sa pagkakaalam ko, no? Kasi actually, as of parang kahapon, yun naman yung gusto nating malaman talaga, no? Kaya nagkaroon tayo ng press con. But anyway, I think so, baka tuloy. Oo. Nung una daw po kasi kinansela nga ito dahil ipagpapaliban muna dahil may mga testimonya daw po na kailangan pang kumpirmahin pero itutuloy na daw ngayon. Yan po ang sinasabi ni Kong Ace Barbers. Dahil po ba ito sa mga balita nga nahaharap po ngayon ng Pangulong Duterte? Yes, una, sa tanong na there will be witnesses, oo naman, meron namang mga witnesses pa na kailangang maisalang ngayon, ano, if ever. Tapos, kung sa pagdating ni Duterte, oo naman, di ba, sinabi naman namin sa mga kabayan na whether meron o wala, kami ay haharap. Kasi sabi niya, pupunta siya di ba? So, haharapin namin sa Makabayan Block itong si Duterte. Okay, so kayo pong tatlo mismo po ma'am ng Makabayan Block. Si Franz po ay nasa Iloilo. Si Kong Franz po ay nasa Iloilo right now. So, baka hindi po siya. Baka dalawa kami from Makabayan. Okay, sige po. So klarong-klaro yan. Kasi hindi po naman, alam niyo yun, kasi nga naguguluhan tayo dito. Pero ngayon po, as we speak now, it's 100% confirmed na tuloy ang hearing at sisipot ang dating Pangulo. Oo, yun po yung sinabi niya, di ba? So, aabangan natin siya. Okay, sige. Nakantabi po kami dito ma'am. Opo. And ma'am, opo, the best of luck. Good luck. Opo. Salamat po. Opo. Salamat po, Ted. Salamat, okay. DJ. Hanapin natin kung ano itong ano. Ako, kung matutuloy po yan, siguradong marami pong aantabay dyan. Congresswoman, punta po tayo dito sa issue na nangyari po sa GCash nitong weekend. Meron nga po kayong inihain na resolusyon para po sa investigasyon ng GCash. Ano pong laman ng resolusyon na ito? Yes, oo. Just like nung last time, nung nag-House Resolution number 9752 tayo, no? Kasi before yung in-inconvenience din tayo nito ng napakaraming problema sa GCash users, di ba? Nawalan ng pera. So ngayon, meron ulit tayo. Sabi natin, hindi na tayo nasasapatan doon kasi nangyari na nga before, naulit pa. So dapat talaga, imbestigahan na itong GCash, no? At yung nag-ooperate, yung Mint, 'di ba? Globe Fintech Innovation. At iba pa, no? Kasi ngayon parang lumalabas, merong mga balita sa atin, marami talaga losing up to 4,000 unauthorized transfer at 2,000, mga ganyan yung bilang. Tapos wala daw na ipapadalang OTP sa kanila. So, inopt natin na talagang imbestigahan to ng mabuti kasi diba parang may SIM Card Registration Act naman. Yun yung pinangako ng SIM Card Registration Act na i-combat yung cyber fraud, scam at saka hacking. Bakit nagkakaganito? Lalo na usapin ng pera. Diba? Kawawa naman yung mga kababayan natin na nawawalan ng yung mga GCash users na nawawalan ng pera. Kaya kailangan po talaga maimbestigahan yung insidente. Yun po yung laman nung ating It is actually sa Committee on Financial Intermediaries and Committee on Information and Technology para makapag-investigate sa kailangang legislation. Kung nabanggit nyo na rin po yung tungkol sa SIM card registration law, so bukod sa mga boss po ng GCash or tagapagsalita ng GCash, meron pa kayong mga ibang ipatatawag para po magpaliwanag na parang hindi yata epektibo nga itong SIM card registration dahil sa nangyayari pa rin na aberya dito sa mga e-money wallets po natin? Yes, oo. Siguro yung mga tao sa DICT kasi, di ba, dapat alam nila yan sa mga ahensya na involved dito sa information and technology. Kailangan natin silang ipatawag. Tapos yung mga biktima, kailangan natin marinig ano yung mga nangyari, bakit nagkaganon, anong irregularities ang naranasan nila. Kasi sila kasi ay gumagamit yan daily, no? Yung platform na yan. So talagang dapat ipatawag din natin kung sino yung mga naapektuhan at saka yung mga accounts nila na nagkaroon ng financial losses. Oo. Ganyan.
Kung kausap po namin kahapon ng CICC, base po sa pahayag niya kahapon, sa tanong po namin kung nakikipag-ugnayan ba ang GCash sa kanila, ang sinasabi hanggang sa ngayon ay wala daw pong ibinibigay. From yesterday po yan, hindi kami sigurado today. Kahapon sa ugnayan sinasabi, wala daw pong ibang ibinibigay na information itong GCash. So malamang ipapatawag din sa pagdinig itong Cybercrime Investigating and Coordinating Center under the DICT agency. Yes po, oo. Kasi kung ganyan, paano pa yung regulation? Ano ibig sabihin? Anong ginagawa ng government natin para i-regulate yung mga ganitong financial institutions, di ba, na private? Ay, ibig sabihin walang regulation. Ibig sabihin hindi natin alam kung ano, hindi ipinapaliwanag sa atin kung ano talaga nangyari. Kung sasabihin lang nila, error sa kanilang system, hindi naman pwede yun. Kailangan malaman natin kasi ginagamit ng taong bayan at yung publiko dapat malaman yun. Opo. Nag-session po itong 2 araw na nagdaan po ang Kamara. Na-refer na ba sa committee itong resolution ninyo? Hindi pa po. Hindi pa po nare-refer. So, Okay. kaka-file pa lang, hindi pa natin nare-refer. Opo. So mamaya po, di ba meron kayong session, 3 p.m.? Yes, opo. Okay. Opo. Ano ho ma'am ang ating kaya pwede magawa dito para agad ito ma-refer sa proper committee at magkaroon ng agarang investigasyon kasi baka mapanis tong isyong ito, makalimutan po. Oo nga Actually, sa totoo lang po, dapat talaga ang Committee on Rules ay anuhin natin, pupukin natin na sila ay magkaroon ng investigasyon dito. Anyway, kausapin ko po yung Committee on Rules, kausapin ko po ang chairman para nang sa ganon, mai-refer agad. Kasi yun yung mahalaga. Pag na-refer kasi agad, Opo. at least madedeliberate na ng committee. Opo, yes ma'am. And we totally agree. Yung Bangko Sentral din po, no? Obligado ditong humarap, ma'am. Yes, of course. Oo, kasama din ng Bangko Sentral. O sige po. Kami po'y aantabay ma'am. Baka meron ho kayong update later tonight. Kami po'y balitaan ninyo para malaman po kung referred na po ito sa proper committee at makapagpatawag agad ng investigasyon. Okay, oo. Sige po. Maraming salamat po. Isabihan ko po kayo. Opo. I-update ko po kayo. Sige. Good luck ma'am Arlie mamaya. Good luck. Opo. Yes. Thank you. Maraming salamat. Salamat. Thank you. Maraming salamat, DJ Sacha. Oo. Opo, thank you.